You will agree with me, we call it the doctrine of flagrante delicto. Yes, Your Honor. Yes. If a person is caught while committing a crime, he can be arrested even by a private citizen without need of a warrant. Yes, Your Honor. As a citizen arrest, Your Honor. Okay. Tama naman mga kaibigan, kahit ang private citizen kapag nakita niya yung isang tao na aktong gumagawa ng isang krimen, hindi na kinakailangan pang pumunta sa pulis at humingi ng warrant of arrest. Pwede na po niyang hulihin yung kriminal. Mayroon pong fake information nakapost yung isang vlogger. Can it be considered as flagrante delicto? Yes or no? Yes, Your Honor. Take note mga kaibigan, ang pinag-uusapan dito ay ang post ng isang vlogger sa kanyang social media account. Okay? Post po information ng isang vlogger. Yes. For as long as the fake news is still posted, the one who posted it is in flagrante delicto. So the question now to the law enforcement, can we effect an immediate arrest, considering that the one who posted is caught in flagrante delicto? Yes, Your Honor, as long as the attribution could be established. Mr. Chair, ang dami po ng vloggers na can be considered caught in flagrante delicto, and I find it strange. Walang inaaresto ang ating law enforcement agency. My God, magkakaroon tayo dito ng problema if this is how we interpreted this kind of situation. No? Balikan lamang po natin. Ang sinasabi po dito ni Attorney Jinky Betrix Luistro ay as long as, no? For as long as habang nakapost ang fake news ay bakit daw hindi hinuhuli ng otoridad, no? Yung nag-post. Ibig sabihin po, past tense na, nakapost na. Bakit daw hindi hinuhuli ng mga otoridad yung nag-post ng fake news? I do not subscribe to the opinion that our laws are insufficient. I wish to submit that the drafters of these laws considered already indicting even people outside the Philippine territory, considering that we're talking about cyberspace, considering that we're talking about internet, which horizon and territory is boundless. And going back to that doctrine of flagrante delicto, the biggest question is, ang dami pong vloggers without any concern at all about the possible consequences, about accountability, about liability. They just keep on posting fake news, proliferating fake news. And this is a clear illustration of caught in flagrante delicto, which warrantless arrest. Bakit po walang ginagawa ang ating law enforcement agency? Okay, we will reply. NBI. Yes, Mr. Chair. So for that question, Mr. Chair, as I already discussed a while ago, ang meron lang po tayo ngayon is cyber libel na batas. And Article 154 of the Revised Penal Code, if I may read, Mr. Chair. So doon po sa Article 154, meron po tayong unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Number 1 po doon, any person who by means of printing, lithography, or any other means of publication shall publish or cause to be published as news any false news which may endanger the public or cause damage to the interest of the credit of the state. Yun lang po ang dalawang batas na pwede natin gamitin if we conduct a law enforcement operation or file of case. But the problem is, this case is a personal crime. Kailangan po may private complainant po na magrereklamo, and it will be the basis for the arrest. Sir, I wish to go back to the concept of flagrante delicto. Doon po ba sa flagrante delicto, naghihintay ho ba ang police ng complainant? I don't think so. For as long as the person
is committing a crime, even private citizen can arrest without need of a warrant. Mr. Chair, I believe that the questions is quite legally debatable already. So I would appreciate listening on the next hearing to our invited constitutionalist. I conclude, Mr. Chair. Thank you. All right, so what we're talking here is the cyberspace or online world. Ibig sabihin, pinoprotektahan po dito at nire-regulate ang paggamit ng social media platforms. Okay, so ito po yung batas na pwede nating gamitin sa pinag-uusapan ngayon ng TRICOM at ng ilan sa mga inimbitahang influencers, no? So, ang current na pwede nating gamiting batas sa mga nagpo-post, no, sa social media ay ang tinatawag po nating cybercrime law or cyber libel law, no, Article 154 of the Revised Penal Code. Okay, ito po yung hindi makatarungang pagpapublish, no, unlawful means of publication. So, malinaw naman din po na nakasaad sa Cybercrime Prevention Act of 2012. So, ito po yung Republic Act number 10175, also known as the Cybercrime Prevention Act of 2012 in the Philippines, no, which aim to address legal issues related to online interactions and cybercrimes committed through the internet by defining and penalizing various cyber offenses like cyber libel, identity theft, illegal access to data, cyber squatting. So, meron na po tayong batas na nagpoprotekta sa individual, no, kung mayroon pong isang kumbaga biktima, siniraan ng isang vlogger, pinost po yung kanyang larawan, no, sa social media, ay meron pong sapat na batas para dito. Okay? So yung sinasabi po rito, yung pinag-uusapan po dito ni Attorney Jinky Beatrix Luistro is yung warrantless arrest daw if a person was caught in flagrante delicto. Yun po kasi yung ano po kasi dun medyo concerning ako dun sa interpretation niya. Iba po kasi yung nature ng krimen when talking about the online crimes saka doon sa physical crimes na tinatawag. No? Yung pinag-uusapan kasi, gumagana yung warrantless arrest, gumagana po rito yung citizen's arrest, kung yung pinag-uusapan is involved po yung physical person na nasa bingit ng alanganin, bingit ng, kumbaga, pagiging biktima. Hindi na kinakailangan pang magkaroon o hintayin ang warrant of arrest kapag ikaw ay natunghayan mo yung isang gagawing krimen, no, o nangyayaring krimen at nakita mo, no, nakawawa yung biktima. Pwede mo na kaagad hulihin yung kriminal. No need for the warrant of arrest. That is what we call citizen's arrest, no? So, yung nature po ng krimen ang kailangan nating ma-define. Pangalawa ay yung pagpo-post po sa social media. Kailangan nating malaman muna saan ba nanggaling yung information na pinopost. Halimbawa po ako, nag-post ako. Ang sabi ko sa isang post ko, napanood ko si Attorney Jinky Beatrix Luistro. Sinabi niya sa kanyang interview na itinago niya yung kanyang asawa noong panahon po ni President Rodrigo Roa Duterte.
may kaso pong rape ang kanyang asawa. Malinaw po na sinabi ni Attorney Jinky Beatrix Luistro na inosente ang kanyang asawa. Gawa-gawa lamang ng kanilang kalaban sa politika ang kasong rape na ito. Ngayon, sinabi po rin ni Attorney Jinky Beatrix Luistro na sa halip ay ipaglaban niya kaagad ang kanyang asawa, ito ay itinago niya sa publiko. No? Itinago niya sa publiko. So, ang komento ko dito, bilang isang abogada, lalo pat alam mo na inosente at gawa-gawa lamang ang kasong rape sa kanyang asawa, dapat mas nagpursige ka. Dapat mas naging confident ka na ipaglaban ang katotohanan. Ipaglaban ang iyong asawa. Dahil mas magiging credible and reliable ka pagdating sa pagtatanggol sa iyong asawa. In this case, itinago mo ang iyong asawa, no? Ibig sabihin, hindi mo iginalang ang ating saligang batas. Hindi mo tiningnan, hindi mo pinagbigyan yung tinatawag nating due process of law. So, pinost ko po yung comment na yon, yung feedback na yon, together with your video. Am I liable for act of committing a crime? Am I liable for posting in flagrante delicto? Malayo po. Malayo po. Kasi, first is that you have to determine first kung yung aking post ay fake news nga ba o hindi. No? You have to determine first if my post is fake or not. Kailangan mo munang malaman yun. May establish, kumbaga. Ano pa? Yung nature po ng krimen, pagdating doon sa sinasabi mong kailangan ang warrantless arrest at dito sa pagpo-post sa social media, magkaiba. Danger po yung nakataya. Danger po, no? At sinasabi nga po dito ay kailangan nanganganib and act of committing. No? Act of committing a crime. Ibig sabihin, ginagawa, kasalukuyang ginagawa. Pwede pong gumana yung warrantless arrest in flagrante delicto. Okay? So, sa social media, malalaman mo ba kaagad, makikita mo ba kaagad na yung tao ay nagpo-post kasalukuyan? For example, ngayong sandaling ito, ipopost ko itong video na ito in few minutes, in few hours. How can you determine? How can you identify? Paano mo ako huhulihin? Ginagawa ko pa lamang. In fact, nagre-record pa lang ako. So where is the flagrante delicto here? No? So nagkakaroon tayo ng problema dito, attorney. Kailangan natin siguro ng mas malalim pang comprehension and pangunawa. No, or rather comprehension nga. No, sa mga abogado, please comment on here. We need to help the Philippines. We need to help the TRICOM. Siguro kailangan din nilang mag-imbita ng mga English professor. No, bakit? Kasi kailangan po ng malinaw na interpretasyon sa ating nakasulat na saligang batas. Okay? So, kailangan kasi natin ng mahusay na pag-interpret doon sa ating umiiral na mga batas.
Kasi kung hindi, magkakaroon tayo ng problema doon sa interpretasyon. Okay? In flagrante delicto is a legal term in the Philippines that refers to someone being caught in the act of committing a crime. So, being caught in the act of committing a crime. So, ibig sabihin, kasalukuyang ginagawa. Unlike yung sinasabi mo. So, ang napansin ko rin dito, mga kaibigan, yung mga inimbitahang mga resource person, umuuna lang din kay Attorney Jinky Beatrix Luistro. But siguro doon sa sumagot po, no, doon sa NBI na sumagot, inexplain naman niya, pero dapat inelaborate niya, no? Dapat inelaborate niya yung requirements, no? Ang sabi niya, as long as the attribution is present. So siguro nilinaw niya kasi yun dapat para mas maging clear at maunawaan ni Attorney Jinky Beatrix Luistro yung konsepto, no, ng umiiral na batas sa kasalukuyan. Yun na nga po yung sinasabi kong cyber libel or ano nga ba yun? Nalimutan ko tuloy. Ayun na nga, cybercrime law. Cyber libel, Article 154 of the Revised Penal Code, no? So, dapat nakalagay po at ipinaliwanag ng NBI na sumagot, no? Kasi pag hindi mo kasi hinighlights, talaga pong ganun yung interpretasyon. Marami po kasi sa mga kababayan natin, syempre, hindi naman po nila tinitignan yung mga elemento. Ako po kasi masyado po akong, kumbaga, iniintindi ang bawat salita. Bawat salita ay mayroong kahulugan. Mayroon pong degree. Mayroong level of degree na tinatawag, no? So, ano po yun? Requirements po yun. Sa pagiging isang abogado, kailangan mong maging mapanuri. Ayan. Kailangan mong maging mapanuri, mapagmatyag. Malakas dapat yung imahinasyon mo. Hindi po dapat ini-interpret literally ang isang batas. Kasi kung hindi, magkakaroon po tayo ng problema. Alright? So, sana po mayroong nanonood na abogado o kaya kung meron po kayong kaibigan, kakilalang abogado dito, pagkomentuhin po ninyo dito sa aking post, no? Magtulong-tulong po tayo na mabigyan ng proteksyon ang taong bayan. Napakahalaga din po talaga ng kaso ngayon na napag-usapan ang ganitong uri ng krimen na nagaganap sa online space or kaya ay ang online community. Yung iba po, kapag hindi nakabayad ng utang, pinopost na kaagad. So ano ba yung dapat gawin? Dahil meron na tayong cyber libel law, no? Cybercrime Prevention Act of 2012, nandyan na po yan. Siguro ang masasabi ko na lamang, ang maiko-contribute ko sa TRICOM is regulating the social media, no? Wala na po dun sa batas malinis na po yung batas natin, okay na po yung batas natin sa mga perpetrator, sa mga gumagawa ng krimen, sa mga gumagawa ng hindi tama. No, okay na po yung Cybercrime Prevention Act of 2012 na yan. Malinaw na po yan. Meron pong kalalagyan yung mga tao na mahilig mag-post, mahilig manira ng kapwa gamit ang social media. Malinaw na po yan. Bakit po hina-highlights? Dahil kompleto na po yung batas. Malinaw na malinaw po para sa akin. What we don't have is the regulation ng social media platforms. No? Yan po yung wala tayo. If I may contribute, gamitin po ng mga social media platforms ang teknolohiya, no, artificial intelligence and the machine learning to detect, identify
fake news and information, as well as fake images, fake photos, and so on so forth. Okay, so meron po tayong tinatawag natin na AI algorithm. Pwede po nating malaman yon. Halimbawa na nga lamang, yung isang post ni Congressman Lordan Suan na pumirma po ng yes na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. And according to him, there's someone using his picture, there's someone using his name, Congressman Lordan Suan, at nung nakita po, nung nag-post na yon na nag-yes siya doon sa impeachment, ay naglagay siya doon ng caption na in fact, parang sinasabi doon sa post na ayuda is coming. So, ibig sabihin, yung pagpirma niya doon sa yes na yan, mayroong kaakibat na may kaakibat na ayuda. So, parang pumirma siya just because of the ayuda na ipinangako ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kailangan niya kasing patunayan na fake news yung ganun, yung post na yun, no? Kasi hindi naman po tama yung ganoon kung totoo nga na hindi talaga siya. Pero kung talagang siya naman din talaga yun, kumbaga nililinis lang niya, naguhugas kamay lang, pero nasabi niya kasi nasabi niya kasi dun sa post, ayuda is coming. 'Di ba? Medyo questionable din 'yon. So siguro gamitin yung social media platforms, gumamit po ng AI algorithm to identify if the post is coming from the legitimate person or coming from someone who is just stealing the identity of that congressman. So, meron na po kasi tayong, dun sa Cybercrime Prevention Act of 2012, nandoon na po yung stealing, identity theft. Okay? Yung sinasabi po ni Congressman Lordan Suan ay there's someone using his name. At nag-post nga noon, after voting yes, andyan na po yung ayuda. And Congressman Romualdez promises that there's more ayuda. So this is just a beginning. So let me also help to identify that person. So hindi rin naman tama 'yon. Hindi rin naman tama 'yon kung ginagamit lamang yung pangalan. Yung isa pang kongresista, ganun ang sinabi naman niya ay yung post niya si Congressman Johnny Pimentel, ang post dito, official statement pa ngayon nakasulat dito sa kanyang photo Sabi niya ganun, Surigao nun, sabtada lamang na ay niyo na ipit kami kuman lisod makontra sa admin bisan worst kuman ang admin pero no choice sa gayod kami ni Congressman Momo sunod kami bisan dili sa namo gusto kaso makat off ang budget sa amo opisina. So ibig sabihin dito ni Congressman Johnny Pimentel, kapag hindi sila sumunod sa administrasyon ngayon, yun po ang ibig niya sabihin, no? Kapag hindi siya sumunod sa administrasyon ngayon sa gobyerno, kapag hindi siya pumirma, no, in other words, doon sa impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte, ay iipitin yung budget, no, ng kanilang opisina. So bilang kongresista, ano pong budget yung gagamitin niya sa susunod na taon, ngayong taon, kung iipitin po ng gobyernong ito yung kanilang budget, kung hindi sila bibigyan. So, we have to identify if this is correct, if this is true or not.
So yung mga ganon. So let us order the social media platforms to utilize the current technology that we have right now, artificial intelligence and machine learning algorithms. Alright? So this is Professor Vincent Torre Bongolan. Para sa mga ganitong video, don't forget to like, subscribe, and share this video para mas marami po tayong matulungan mga kaibigan.